Guys, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito po ako sa park ng ating kaibigan. Muli tayong ipinatawag ngayon. May nakita ang ating kaibigan dyan sa Luzon ngayon na magaganap. No? Paalala, hindi po intention ito na manakot, kundi mag-ingat ang lahat dito kapag ito ay makapanood man kayo. Kaibigan, ano po ang inyong nakita sa Luzon po ngayon? Sa lahat ng makapanood, may babala si kaibigan ha. Kagabi, grabe po ang kanilang pagmamasid po sa lugar natin ha. Mismo talaga ang nakita po nila doon sa kanila. Ang Luzon talaga ang punteriya ng mga kalamidad ngayon dahil po malapit na tayong sugat og New Year, no? Grabe, hindi talaga papayag ang mga jablo guys na ang tao na masaya sa pagsalubong po sa New Year. Kaibigan, bakit ito lagi pong nangyayari ito sa inangat ng Disyembre? Talaga, totoo talaga yung sinasabi ng ating kaibigan guys. Hindi talaga papayag ang jablo, ang tao pag masaya, no? Gusto talaga nilang bigyan ng problema para iba po ang kanilang babatuhin, no? Iba ang babatuhin sa tao ba. Alam po ninyo kung sino po talaga ang sinisisi lagi kung nasa kahirapan ang Panginoon, di ba? Kaya yun po ang ginagawa nila. Kaya ngayon guys, may nakikita mo si kaibigan, inunahan na lang po ni kaibigan na ipaabot ito dahil po kitang-kita ng ating kaibigan doon sa kanila na may magaganap po daw dyan sa Luzon na malaking problema sa baha at saka sa hindi pa nga bumagyo, may mga tubig na talagang naiipon dyan na baha. Kaya mag-ingat po kayo, babala ng ating kaibigan. Kung sino man po yung nakatugon sa mga babala ng ating kaibigan, ligtas po kayo kung ano man po ang kanyang tinuro noong isang linggo pa, kaibigan. Muni ang giingon ni kaibigan guys, no? Swerte ang mga tao kung nakinig sa mga ipinapayo po niya na gawin. Kasi yung tubig dyan sa Manila guys, posible itong lalamunin po pati mga bubong dyan. Lalo na yung mga ground lang na mga balay, mga ground floor lang, walang story. Yun po ang pinaka nakakaawa po tingnan daw sa kanila ngayon guys ng ating mga kaibigan. Kaya agad-agad po siyang nagpatawag sa atin para ipaabot ang kanilang nakikita na mangyayari. Ipanalangin po natin ngayon guys na sana yung bagyo ay walang mangyayari ngayon. Kasi kapag may mangyaring bagyo dyan sa Luzon guys, sigurado na magkakaroon ng paglamon ng tubig sa lugar ninyo. Kung ito man ay mangyari ang typhoon, bagyo, amping mo guys, kanagyot ang pinaka deadly karon na nakita sa mga kaibigan nako, kaibigan. Unsa pa man ato ang nakita niya para maipaabot na nato sa ato ang mga kahigalaan diri sa social media. Hindi lang po daw yan guys ang magaganap sa mundo. Mayroon pang ibang mga nakikita ang ating kaibigan, lalo na ang landslide, lalo na ang lindol, lalo na sunog. Marami pang iba guys na dapat ninyong mapakinggan po sa ipinapaabot ng ating kaibigan. Unang-una, hindi natin maiwasan yung mga sunog guys, lalo na ang mga anak natin na hindi maglalaro ng mga apoy, yung mga overcharge dyan sa bahay nyo kung wala kayo. Kaya bunutin po ninyo para hindi magkaroon ng sunog sa pamamagitan ng kuryente. Kaya salamat sa mga paalala ng ating kaibigan. Kaibigan, ano pa? Hindi po ako magpapaabot ng mga
impormasyon na ito guys kung hindi nanggaling sa mga duwende. Kasi ayaw kong mapapahiya, no? Kung magkunwari man tayo dito, naggawa-gawa tayo ng istorya tapos hindi po nagbigay ang ating kaibigan. Alam po niyo guys, ibalikan natin, itanong si kaibigan. Kaibigan, safety ba ang aming lugar? Walang ibang pinaka-safety din guys. Isa na po dito, ang area kung saan kami nakatirik ng bahay doon sa bago naming luti. Doon po ang pinaka magandang tirahan na safety guys. Malayo sa landslide, baha, kahit ano pang mga hangin dyan na may mangyayari man, no? Kung sakali man na may bagyo, walang kalaban guys. Wala pong mga kahoy na malaki, wala. Saging lang po doon, walang makatumba sa bahay natin. Kaya ito po talaga ang ino-offer ko po ngayon sa inyo. Kung sino man po ang gustong kumuha ng mga lote, marami pong lote doon sa malapit sa amin, doon sa ginatitira ka namin ng bahay namin. Ito po ang pinaka-safety din na tirahan. Kaibigan, salamat po sa inyo. Sige po.